to trust, louder than me to us. No turning back, no turning back, no turning back. Falling head over heels into love, leaving regret in the dust. No turning back, no turning back, no turning, no turning back. Oh, oh no, turning back. Oh, oh no, turning back. Oh, oh no, turning back. Oh, oh no. We used to be beggars, but now we're free indeed. Out of the doubt into, out of the me into, no turning back, no turning back, no turning back, no. I'm marching out of the doubt into trust, louder than me to us. No turning back, no turning back, no turning back. I'm falling head over heels into love, leaving regret in the dust. No turning back, no turning back, no turning back. Oh, oh no, 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 turning back. Oh, oh no
no, turning back. Oh no. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Though I walk through the valley of the shadow, and I stand face to face with the enemy, I will know that I am not forsaken. You surround me when the fire's at my feet. You're my defender. You fight for me. I will remember. You're all I need. You are my healer, my remedy against the power of the unknown. And I will not stand alone, 'cause you're my defender. I can see you when the night is closing in, and I will trust you when it seems that there's no hope. Oh, and I hold tight to the promise you have given, 'cause this I know, and I am confident. You're my defender. You fight for me. I will remember. You're all I need. You are my healer, my remedy against the power of the unknown. And I will not stand alone, 'cause you're my defender. You're my defender. I'm saved by the blood
I'm saved by the blood of Jesus, saved by the blood. And I'm saved by the blood of Jesus, saved by the blood. And I'm saved 'cause you're my defender. You fight for me, and I will remember. You're all I need. You are my healer, my remedy against the power of the unknown. And I will not stand alone, 'cause you're my defender. I know that you are for me. I know you will not fail. The weapons formed against me cannot prevail, because I'm saved by the blood. I'm saved by the blood of Jesus, saved by the blood. I'm saved by, 'cause you're my defender. Here we go. Put your hands together. Every day I'm falling short, and every day I fall apart, undeserving of the love shown by the Father's heart. I'm a ship without a sail, and my own efforts fail, but you always save me. So here is my heart, Lord, I throw it wide open. You are the one thing I put all my open. So here is my heart, Lord, completely surrendered. And you are the one thing I put all Ayan, and we are live. Good morning, everyone.
Ayan. Good morning po sa mga nasa live, sa mga nasa bahay, sa mga nasa office, sa mga nasa abroad. Ayan. So, good morning and good evening po kung gabi po dyan. And salamat po sa pag-subscribe, pag-like, and at pag-follow. So, may I encourage everyone din po to start subscribing and start liking our page, Shalom International Ministries. And meron din po tayong YouTube account. Ayan. So, gusto ko pong i-inform kayo, meron po tayong YouTube account. Ayan, sabihin mo nga sa katabi mo, meron daw YouTube account. Ayan, tanungin ko nga, anong gagawin natin? Magla-like and subscribe. Ayan. So, subscribe po tayo sa ating YouTube account. Ayan, so good evening po. Meron na tayong, 32 viewers. Ayan, paangat pa lang. And, before we start, pwede bang magkwento? Or magtanong? Ba't humihindi na yung sa likod? Bear with me. Okay, may tanong ako. Kailan unang... Gagawin ko ba ito, Lord? Kailan unang nagamit ang cellphone sa Bible? Ito, sa time ni Jesus to. Baka sabihin nyo, call unto me. Sa time ni Jesus. Kailan unang nagamit ang cellphone sa time ni Jesus? Yung mga sige, yung mga nasa live, pakisagot po. Kailan unang nagamit ang cellphone sa time ni Jesus? Ang matindi pa dito, may ringtone. May ringtone. Ayan, gusto kong malaman ang sagot ng mga nasa live. Meron ba kayong idea? Eto, sasabihin ko na. Pero let's have a deal. Tumawa kayo, Ayan. Okay, so, sa time ni Jesus, unang nagamit daw ang cellphone nung nag-deny. Di ba si Peter, dininay niya si Jesus? Kaya merong denial. Kaya nagkaroon ng denial. Ang matindi pa dun, merong ringtone. Yung manok. Di ba? Ayan. So, ang joke na yon is sponsored by Kuya Eric. Let me give credit to the person who made that joke. Ayan. So, nagkaroon daw ng denial. Dahil nga nagkaroon ng denial, merong ringtone yung manok. So, kukukuk! 3 times. Di once lang yun. Anyway, dako na tayo sa I hope masaya na kayo. Masaya kayo? Ayan. So of course, today is Sunday and it's the Lord's Day. Ayan. Salamat po sa mga tumawa sa sa live. Okay, so let me tell you po, let me inform you kung ano po yung papanalangin natin. Of course, we always start with a prayer. So kindly flash po. Ito po yung mga papanalangin natin. I want you to pray with me. Ayan. Protection and provision. Who wants protection in their family? Let me see those hands. Who wants protection in their family? Provision in their family. Ayun. So, because we want it, I want you to pray with me. Hindi lang yon. Ayan, cell groups. Alam nyo, ang cell group po, ito po ang nakikita natin na strategy sa ating pagbabago ng ating community and of course, ang ating bayan. Kasi, babaguhin natin ang isa, diba? Yung isa, babaguhin niya yung isa. So, tulungan po tayo. Of course, we need to pray for our cell groups. And last is we need to pray for fruitfulness sa buhay natin. Okay, let me encourage everyone to bow down their heads. Together, let us pray. Heavenly Father, good morning, and today is Sunday again, and a very special day for us. We are always excited to come every Sunday because we know, Lord, that we will have fellowship with one another, encouragement with one another, and of course, most importantly, have fellowship with you. Father, continue, Lord God, to open our hearts. Continue, Lord God, na mas maging open pa kami, mas maging sensitive pa kami with your presence. And at the same time, prepare our hearts to receive your word this day. And we believe, Lord, that transformation will start dito po sa church as we have fellowship, yung mga attitudes po namin, yung mga problems namin, yung mga struggles namin
we just want to lift it all up to you, Panginoon, and enter the Holy of Holies. Father, we believe in your power, and we just want to pray for protection and for provision in sa family namin, sa sarili namin. Lord, we pray that you will help us, guide us, and be with us in everything that we do, O Lord. At the same time, we just want to pray for our cell groups. Father, continue to help us, the cell leaders, this host. Father, help them, give them wisdom on how to guide, on how to care for the cell members. I pray din, Panginoon, sa mga cell members that they will continue, Panginoon, yung kanilang faith and journey sa inyo, Panginoon. Lord, I pray inside the cell group, meron pong transformation, meron pong pagbabago, Panginoon, sa bawat isa, sa mga kabataan, sa mga kalalakihan, sa mga mothers. And Lord, we believe, Panginoon, that this cell group will be an instrument, O Lord God, in changing us, in transforming us, in our journey to you. At the same time, transforming our barangay, our city, Lord, our nation, Father. We believe, O Lord, that you will use these cell groups, O Lord, to spread your word and to develop more people. At the same time, Lord, we just want to pray for fruitfulness in all aspects of our lives. Father, we believe as we trust and depend on your words, as we trust and depend on your promises, Lord, this fruitfulness will follow, Panginoon, sa family namin, sa cell groups namin, sa career namin. Father, your will, O Lord, your love for us is enough, Panginoon, at nakikita po namin yung favor sa buhay namin. Nagpapasalamat po kami sa love and care mo sa amin as we continue this worship this Sunday, Panginoon. Continue to be with us and continue, O Lord God, to open us up, Lord. And this we ask in the name of Jesus. Amen. Good morning. Good morning po sa mga naka-live ngayon umaga. Good morning. Tayo po ay tumayo. Handa na ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen. Yes. Hallelujah. Pwede pong sumayaw. Pwede pong tumalon kung nakakatalon po kayo. Yes. Bigay po natin ang pinaka-best. Pagpuri natin sa ating Diyos na buhay. Are we ready, church? Yes.
todo, todo, todo. Todo, 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 todo. Todo, todo, todo. Pagpapala mo. Lubos na kagalakan ko pagkat ikaw ang tatay ko. Dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo. Ibuhos mo, Sapat na rito. ibuhos Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo. Ibuhos mo. sa Pamilya pamilya ko, ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo, sa pangarap ko. Itodo mo, itodo ng itodo mo. Itodo, todo, todo. Itodo, todo, todo. Itodo, todo, todo. Todo mo lang. Itodo, todo, todo. Itodo, todo, todo. Palam. Napagod ba tayo? Hindi. Kulang pa. Yes. Yes, Lord. Worship you, Lord. Oh, yan mo, Diyos. Sa oras na ito, ay bigay po namin ang aming best na pag-worship sa iyo. Dahil ikaw po, Diyos, ang nagbigay ng buhay sa amin. Dahil dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Yes. kay buti ng ating Panginoon, matatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya na'y patuloy na nalaan. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking
Diyos, na napakabuti mo. Dakila ka sa aming buhay. Ikaw po, Diyos, ang aming sinasamba sa umaga nito. Yes, Lord. Come on, church, patuloy natin itaas ang ating mga kamay. Hayaan po natin ng ating mga kamay na yan ay nakataas sa harapan ng Panginoon. Nakikita niya bawat ating pinagdadaanan. Salamat o Diyos. Salamat sa kabutihan mo. Yes. Pwede ba aawitin muna? Uli natin ang koro. Dakila ka, O Diyos, dapat ka mang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Hindi po natin ang pinaka-best na palakpak sa Panginoon. Amen. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Sino dito yung nasarapan magpuri sa Panginoon? Amen, di ba? Ang sarap talaga magpuri sa Panginoon. But not only that, ayan, kailangan din po ang pagpuri, ang pag-praise and worship. Pati rin po sa ating private life kapag tayo ay nasa bahay, pag tayo ay nagdi-devotion. Okay? Amen po ba? Uy, devotion daw, sabi. Sabihin mo nga sa katabi mo. Ayan, to remind everyone. And of course, we have here an announcement. Gusto ko lang pong encourage ang bawat isa. Lagi po natin sinasabi, I want to encourage everyone to join a cell. Join po tayo ng cell group in order for us to have a group kung saan tayo pwedeng mag-open up, kung saan tayo pwedeng maglabas ng problema, humingi ng tulong, di ba, sa mga cell leaders po natin. Amen po ba? Ayan, so mga nasa live po, if you are new, sabihin niyo po kung bago kayo para just comment or mag-chat lang po kayo sa ating page, and then we will, from there po, i-cater po namin kayo, bibigyan po namin kayo ng isang cell leader. Amen? And of course, we still have our prayer gathering every Wednesday. Tuloy-tuloy po ito, 8 p.m. to 9 p.m. So, isang oras lamang po ito. So, I want to encourage po yung mga nandirito to join us po sa ating prayer gathering. Actually, tumataas na din po yung attendance natin sa ating prayer gathering via Zoom. So, online po ito. No excuses. At the comfort at sa bahay ninyo, makikipag-prayer gathering kayo. Amen? So, I think ang last na attendance is 40 plus. Ayan. So, ang ating goal talaga lahat tayo ma-involve sa pananalangin. Amen? And we also will be having missions convention mamaya 2 p.m. Ayan, so via Zoom po rin to. Nakipansin nyo ba lahat? Nag-upgrade na? Ayan, so lahat Zoom na talaga. So, meron tayong gathering po, Zoom, Missions Convention, Empowered for Mission. Ayan. So this afternoon at 2 p.m., magsisend po ang ating group chat or ang ating page sa ating GC po kung yung link. So para makipag-join po kayo. So ilagay niyo na po sa inyong schedule mamayang 2 p.m. para sabay-sabay. Kung kaya niyo naman magstay dito, di sabay-sabay na rin po kasi I think yung mga primaries will stay here and watch po, sabay-sabay tayo dito.
So, and of course, hindi ko alam kung good news to or hindi dahil wala po kayong live class today. Ay, malungkot naman kayo. Ay, di ba? So, ayan, yung mga nasa live po baka sinasabi ninyo, hindi kayo mag-church, pupunta kayo mamaya, magla-live ka para pupunta ka mamaya sa live class. Gusto ko pong sabihin sa mga nasa bahay, sa mga live class students na wala po kayong klase mamayang 1:30. So, ayan. So, yun lamang po ang ating announcement. Oh, yes. I'm sorry. meron palang isang worship pang hindi natin natatapos. I'm sorry. Ano yung worship na yon na hindi pa natatapos? Any guess? Anyone? Ayun, tithes and offering. Ayan. So, meron pa rin po tayong tithes and offering. I'm very sorry po sa mga nasa live. Ayan, naka-flash po sa screen ninyo yung ating bank account sa Metro Bank. So, it can be also in person. Give it to your cell leaders and your cell leader will give it sa church. Okay? And of course, sa mga nandito, I believe prepare na ninyo ang inyong tithes and offering. Amen po ba? Naplansya na po ba yung 500 dyan? yung 1,000 dyan? Plinansya nyo na ba? Okay. Let me encourage everyone to stand up while they are preparing their tithes and offering. And hawak nyo na ba? Okay, I want you to hold onto that tithes and offering. Gusto kong hawakan ninyo and I want you to pray for it. Lahat nga ng seed pinapangalanan. Okay, pangalanan natin. Sige, let's pray. Heavenly Father, Lord, we pray, Panginoon, itong offering namin, we believe as we give sa inyo, naniniwala po kami, Panginoon, na mas matututunan namin na mas maging generous pa sa ibang mga tao, that we will become a blessing to other people. Lord, at the same time, we learn to honor you. Ganon din po ang aming mga tithes. We pray itong tithes namin as a sign of loyalty, as a sign of worship po sa inyo. We believe as we depend on you, as we trust in you, Lord, na hindi mo kami pababayaan sa pang-araw-araw na kailangan namin dito sa mundo. Father, kung meron man pong problema or undergoing ng financial problem or struggle ang isa dito, Lord, we pray, ganun din may mga nasa bahay. Father, we pray that you give them wisdom on how to manage their finances and multiply it, Lord. Father, we pray, Panginoon, na you continue to help us to give, Panginoon, ang aming tithes and offering. Nagpapasalamat po kami, and this we ask in Jesus' name. Amen. Your love is like radiant diamonds bursting inside us. We cannot contain. Your love will surely come find us like blazing wildfire, singing your name. God of mercy, sea love of mine, I have surrendered to your design. May this offering stretch across the skies. These hallelujah be multiplied. Your love is like radiant diamonds bursting inside us. We cannot contain. Hey, nainbag nga agsapa tayo amin. Muling batiin mo yung katabi mo, lalo yung hindi mo kilala. Ngitian mo naman siya. Amen. Okay, so yung nandiyan dyan sa kanilang mga bahay-bahay, good morning sa inyong lahat. After itong service po natin, magandang mag-picture naman kayo, tapos ilagay nyo yung pangalan nyo
para makita naman natin at bago mag-start yung service, at least makikita dyan, papakita nila. Amen. So nakita ko yung may bagong hindi ko kilala yung si Daniel Bansalbe, Cheng Balangge, yung Korean, may babae yun hindi ko mano kung sino yun, meron naman yung isa doon, at least si Prince Liling Banan yon. Okay, so meron tayong mga first-timers dito sa physical gathering natin. In-invite ni Fike Parides, si Francis Gumuwat. Francis, saan si Francis? Okay, so doon sa likod. Si Mark Joseph Natura, diyan siya Mark Joseph. Si Mac Linwin Manangan. Saka Kevin Joseph Rodolfa. Wow, in-invite ni Dayan, yung katabi nila. Okay, so second time naman dito, in-invite ni Brother Rudy, si AJ Daligdig. AJ, doon sa likod. Third time niya dito, in-invite ni Amelia Tukdaan, si Johnny Linomta. Johnny, Si Christopher, in-invite niya si third time, si Aldrin Dayawan. Tama? Duyawan. Okay, so mga visitors natin, ito itong pinsan ni Faith, si Glenn Vicente, at saka si Mrs. niya, si Sandy. Meron na silang anak. So welcome. Tunggal may isang ada kada tayo dito. Amen? Nainbag agsaba tayo amin. At gusto ko ring batiin ang aking misis. Bukas, yun po ang aming silver wedding anniversary. 25. Parang kailan lang. So 25 years na pala naming mag-asawa. So actually itong buhok ko na ito, puti ito. Gusto ko yung original sana, pero sabi niya parang lolo daw ako pag magkasama kami. Kaya sabi niya, dayan ko raw, kaya I die every day. So kailangan ma-die uli ito. Kasi puti talaga lahat ito. Okay, so punta na po tayo sa ating message. Last Sunday po yung topic po natin is about you are called to fellowship. So ngayon po it's about called according to His purpose. So ulitin ko, called according to His purpose. So isa po yung pagtawag ng Diyos sa atin na yung purpose niya, ito po yung Christ-likeness. Okay, so sabihin mo sa katabi mo, Christ-likeness. Okay, maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. So ang text po natin dito po sa Romans chapter 8 verses 28 to 30. Very familiar po sa atin itong verse na ito. So basahin po natin sa New Living Translation. So and we know that God causes everything, sabihin nyo nga everything, to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son would be the firstborn among many. Brothers and sisters, and having chosen them, He called them to come to Him, and having called them, He gave them right standing with Himself. Yung other version po, yung ginamit yung right standing, ito po yung justified. Okay? And having given them right standing, He gave them His glory. So ito po ang salita ng Panginoon. Ito po ang pagbabasihan ng ating topic ngayon. So una po dito yung the promise. Sabihin mo sa katabi mo, the promise. Okay, so dito po yung sinabi niya dito na we know, nalalaman at nalalaman natin. So sabi po dito. So bawat isang mananampalataya po na ginawang Panginoon, ang ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay at naniniwala sa kanyang salita at kilalanin niya na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng bagay, ay ito po, ang Diyos po ay mahal niya po ang bawat isang tao, yung kanyang nilikha, lalong-lalo na po yung mga taong kanyang mga anak na alinsunod sa kanyang layunin o alinsunod sa kanyang kagustuhan. So sabi po dito na we know at nalalaman
natin. Sabihin mo sa katabi mo, you know. So sabi rin dito po, yung word na ginamit niya, yung word na everything. Other words po, ginamit po yung word na in all things. Hindi po niya sinabi dito na some things. Pero ang sinabi po dito, ang lahat ng mga bagay. So ibig sabihin po, it covers everything. So ito po na hindi man lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay maganda. Hello. Meron na po tayong mga senior citizen dito. Ang dami pong mga karanasan yan sa buhay. At pag tanungin niyo po sila, hindi po nila sabihin na lahat na sa buhay nila na pinagdaanan nila maganda. Meron pong mga pain din na pinagdaanan nila. Meron pong pag-iyak. Meron pong hirap. Madaming mga obstacles din po sa buhay na mga pinagdaanan nila. So dito po sa lupa, ay sabi ko nga, hindi po lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay natin ay maganda. Meron ding mga kapaitan, may mga pag-iyak po tayo na nangyayari sa buhay natin na kung minsan hindi po natin naintindihan. Pero prinamis po ng Diyos na sabi doon, God promises to work it together for good. Amen. So ito po na yung word po na good na ginamit dito ay happiness, yung word na health, prosperity, at iba pa. So lahat itong mga bagay ay sabi natin na sinabi dito yung meaning ng good ay maganda, pero ito higit pa sa kabutihan ng Diyos na ating inaakala. Amen. Mas higit pa. Di ko na tayo nga nalablabas pa'y. Dagay banag nga aramidan ni Apo Diyos nga hantayo pa'y nga ispektaran iti biyag tayo. So dito po sa verse 29 na ito, sinabi po dito na ang mga nakilala niya nung una pa ay kanyang itinalaga niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. So ito po na we should be conformed in the image of God. So ginamit po yung word na sa ibang version, ginamit yung conform in the image of God or of Christ. So meron po tayong grand designer sa lahat ng bagay. Amen. Sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay po ng bawat isa sa atin dito. Amen po ba? Kaya sabi nga natin, hindi po aksidente yung buhay natin, kahit sino po yung mga naging magulang mo po, hindi po ito tsamba. Kaya sabihin mo, hindi tsamba yung buhay mo. So ito po na ang Diyos po hindi po magkakamali. Hindi po siya magkakamali dahil siya po ay Diyos. Amen. Sa buhay po ni Naomi, ay siya po ay may asawa, si Elimelech, at sa tribe po ng Judah. At sila po ay may dalawang anak na si Malon at saka si Kilion. At nung time po na doon po sa Judah, nagkaroon po ng severe na famine. Kaya nalaman nila, nabalitaan nila na ang Moab ay may pwedeng doon sila mabubuhay. Kaya doon po sila pumunta na pamilya. At doon nga po sa kanilang pagpunta doon ay nakakalungkot dahil namatay po yung ama, yung asawa po ni Naomi na ito. At yung kanyang dalawang anak na lalaki, pagkalipas ng 10 taon ay nag-asawa po sila ng mga pagan, mga Moabita. Na ito po, isa po doon si Ruth. At yun po, yung nagpag-asawa po nila ay wala po silang naging anak. Wala pong naging apo itong si Naomi sa dalawang kanyang manugang na ito. At ang nakakalungkot pa doon ay namatay pa yung kanyang anak na lalaki na dalawa, si Malon at saka si Kilion. Kaya ito na po ay pagdating ng panahon, talagang nabalitaan niya na itong Judah ay meron uling pagkain kaya plinano na niyang bumalik. Kaya sinabi niya sa kanyang mga manugang na si Oprah at saka si Ruth na ito ay bumalik na lang kayo sa inyong mga pamilya. Dahil malabo na sa culture kasi ng mga Hudyo, ang pag namatay yung kanilang asawa, pag mayroon uling anak, yung magulang ay magiging asawa muli nila. Yun, kaya sabi niya, napakamalabo na mangyari, matanda na ako, at alangan maantayin nyo pa yung magiging anak ko man. So napaka-imposible na ito. Sabi niya sa kanyang mga manugang, kaya bumalik na lang kayo sa inyong mga magulang, sa inyong mga Diyos,
Pero ito po talagang hindi niya po mapilit, lalong-lalo na yung isa na itong nagngangalang si Ruth na ito. Pero yung isa, nag-isip din siguro si Oprah na ito, sabi niya na parang practical, totoo naman, sabi niya, bumalik talaga siya. Pero si Ruth ay talagang sabi niya kung sino yung Diyos mo, yun ang aking magiging Diyos. Saan ka man pupunta, doon ako pupunta. Kaya talagang very determined itong si Ruth na ito. Kaya hindi na mapilit talaga ni Naomi at dalawa na silang bumalik po sa Judah na yon. At ang daming talagang nakita nila itong si Naomi, sabi nila, di ba ikaw si Naomi? So sabi ni Naomi sa kanya, huwag niyo akong tawaging Naomi. Tawag niyo na lang sa akin, Mara. Dahil ang Diyos ay binigyan ako ng kapaitan sa buhay. So yung Mara daw, ibig sabihin yung kapaitan sa buhay niya. Kaya umalis ako na punong-puno, bumalik ako na walang-wala. Ibig sabihin, nawalan na yung asawa, nawalan pa ng 2 anak, at yung nangyari sa buhay niya. Pero pag titignan po natin dito, kahit ganun ang pangyayari sa buhay niya, ang kanyang manugang na itong si Ruth, nag-asawa po sa relative ng kanyang asawang si Elimelech. Kaya ito po si Ruth, nag-asawa ng mayaman na si Boaz, at ang kanila naging anak po ay si Obed. Si Obed, naging anak niya rin po itong si Jesse, at si Jesse, naging anak niya rin si David. Kaya kung titignan po natin, parang mahirap si Naomi, hindi niya siguro maintindihan yung nangyari sa buhay niya. Pero yung pala, nung makita na niya, nagkaroon din pala siya ng apo niya, sa apo pa. Kaya't yung magiging hari pa ng Israel na walang iba kundi si David. At alam naman po natin na itong yung David na ito, doon lumabas po yung Messiah. Amen. Amen po ba? Ganun din po itong si Joseph. Nakita niya, sabi niya sa kanyang mga kapatid, Genesis 45 verse 7, sabi niya, pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Hindi niya rin maintindihan ito eh. Biruin mo na 17 years old siya na mawalay sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga magulang, 13 years na tumira doon sa ibang bansa, na hindi naman siya nag-abroad eh. Bininta ng kanyang mga kapatid. Napakasakit po yun na kayong mga magkakapatid ay talagang plinano kang patayin ng iyong kapatid. Yung isa sabi niya, huwag nating patayin. Nilagay na lang sa balon, pero nung nakita nilang may negosyante, bininta. Ginawang negosyo pa yung kapatid nila. Kahit umiiyak sa kanyang mga kapatid, nagmamakaawa, hindi sila naawa sa kanilang kapatid. Pero makita po natin, itong mga Ismailita ay bininta sa mga Egyptians. Yung Egyptian naman, itong si Potiphar, binili itong si Joseph at naging kanyang alipin sa kanyang sambahayan. Hindi alam ni Jose na doon pala ay natitrain siya na doon sa management. Hello? Nakita ng Potiphar na, wow, lumalago yung kanyang negosyo sa kanyang buong sambahayan. Pinagkatiwala ang lahat ng bagay kay Jose, maliban sa kanyang asawa. So si Mrs. nagka-interest sa isang binata. Kaya very obsessed ito kay Jose. Araw-araw tinitempt niya na matulog silang dalawa. Pero sabi niya, hindi ko kayang gawin ito. Piruin mo yung nangyari pa doon, iniwasan na nga niya yung tukso. Siya pa yung nailagay doon sa bilangguan. Hello? Masakit eh. Itong si Mr. Potiphar, hindi man niyang inimbestiga. Pinaniwalaan kaagad yung Mrs. Potiphar. Yung sinabi ni Mrs. na itong dinala mong Hebrew na ito ay talagang gusto niyang tangkain na gahasahin ako. Galit na galit po itong si Potiphar. Talagang dinala kaagad sa bilangguan. Hindi man lang inimbestiga o tinanong itong si Jose. So makita po natin doon sa nangyari sa buhay ni Jose, mahirap din, hindi madali. Dumaan siya doon sa bilangguan, nakita rin ng isang binaka-leader doon sa bilangguan, pinagkatiwala rin kay Jose ang lahat ng bagay, ay umasinso rin sa loob ng bilangguan. At nakita po natin for 13 years, nung mag-30 years old na po itong si Jose, si Joseph na ito, siya na po yung itinaas na pinakapangalawang niya, mataas sa bansang Ehipto. Amen. At dito na nasabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Alam naman natin itong kwento na ito,
may 7 years na talagang kasaganahan sa Ehipto at talagang nag-ipon po sila sa Egypt at dumating din yung 7 years na famine. At ganito nga po ang nangyari. Itong kanyang mga kapatid dumating na bumili doon sa Egypt. So masakit po nung una kasi biruin mo, si Jose hindi nila namukhaan eh. Egyptian na yung mukha niya. At yung kanyang salita, Egyptian din. Alam niyang magsalita ng salitang mga Egyptian language. Kaya mayroon siyang interpreter na parang nag-interpret din ng Hebrew. Itong kanyang mga kapatid, hindi na nakilala mismo ang kanilang kapatid. Pero dito po, nagpakilala si Jose na siya yung kanilang bininta na kanilang kapatid. At dito rin makita rin, naunawaan din ni Jose na siya ay pinauna ng Diyos upang huwag malipol ang kanilang lahi. Amen. Siya yung ginamit ng Diyos doon sa bansang Ehipto na nag-advise kay Pharaoh na lahat ng kasaganaan ng Ehipto ay dapat ipunin nila. At yun pala ang magpapakain sa lahat ng bansa. Kasama po yung pamilya po nitong si Jose na ito. Amen. Amen po ba? So dito po lahat ng bagay, everything, yung mga nangyayari pala sa buhay natin, yung mga pagkakamali na nagawa natin, yung kasalanan natin na nagawa natin sa buhay natin, mga hurt natin sa buhay, disaster o illness, utang natin. Tignan mo yan sa katabi mo, sabi mo sa kanya, may utang ka ba? So ito po, God causes everything to work together for good. Amen po ba? Mga bagay po, hindi po kagustuhan ng Diyos na ang tao gumawa man ng kasalanan. Ang Diyos naman, nagbigay naman ng law sa kanila eh. Sa time ni Moses na huwag kayong mag-asawa sa mga pagan. Pero makita naman natin, yung anak ni Naomi, nag-asawa ng mga pagan, desisyon nila yun eh. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, doon po lumabas ang David at ang Messiah. Amen po ba? Amen. So dito po sa buhay po natin na kung ipasa Diyos po natin ang mga bagay-bagay o mga bagay-bagay na hindi rin magaganda na karanasan natin sa buhay, mga pangyayari sa buhay natin, ito po, He will blend them together for good. Amen. Meron kasi yung iba na mga pangyayari sa buhay niya ay talaga hindi niya matanggap eh. Talagang hindi niya kayang magpatawad. Pero ito po na talagang dumadaan tayo sa mga bagay-bagay, sabi ko nga kanina, na hindi natin maintindihan kung minsan, pero ito po yung training ground natin, itong lupang ibabaw na ito. Amen. So kahit man masakit, ang Diyos ay gagawin niyang ikakabuti sa mga umiibig sa Kanya. Dahil ang layunin ng Diyos ay higit pa sa ating problema, sakit, kasalanan o hurt sa buhay natin. So ito po na ito sana ang nagbibigay sa atin ng bagong pananaw sa lahat na hindi magandang karanasan natin sa buhay. Ito ay parte sa plano ng Diyos na baguhin at ayusin ang buhay natin para maging katulad sa larawan ng Kanyang anak. Amen. Siguro kung magkwentuhan nga tayo ng buhay natin, siguro baka mag-iyakan tayo. Siguro kayo nanonood dun sa Arthia, Rafi Tulfo in Action. Makikita mo ang lahat ng iba't ibang mga problema doon. Pinapatulfo. Pati problema ng personal, malalaman ng buong mundo. Kaya ng iba, sabi nila, nahihiya nga kami. Yun, pinatulpo naman nila. Nalaman tuloy lang lahat ng, hindi lang yung kabaryuhan nila, kabarangay nila, pati buong mundo. Iyan doon tuloy yung ang dami pang mga bashers pa, nagkukumit na hindi nila alam yung kwento. Ha? Na kung minsan makikita mo ang daming mga problema, kahit kunting problema lang, tulfo agad. Kaya po tayong mga Kristiyano na alam naman natin yung salita ng Panginoon at kung pwede na mapag-usapan, pag-usapan natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, nakukuha sa usapan. Kaya kung may problema kayong mga mag-asawa, huwag ipatulpo. Hello? Pag may problema kayong mag-boyfriend o girlfriend, ayusin yung dalawa, huwag ipatulfo. Malalaman tuloy yung mga problema pa na hindi dapat malaman ng ibang tao. So ito po na sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin, ay ito po yung bagay na magdadala tayo sa direksyon na kung saan tayo gustong dalhin ng Panginoon
na maging Christ-like po tayo. Amen. Ang ating Panginoon Kristo po, kung titignan po natin yung buhay niya, kahit siya po yung Misaya, anak ng Diyos, pero napakasakit po yung mga bagay na pinagdaanan sa buhay niya. Rejection, doon sa hindi matanggap ni Jose, kaya plinano talaga na iwanan itong si Maria. Paglabas pa niya, nung maipanganak pa, wala pang na pwedeng disinti sana kung pwedeng lalabas yung bata. Walang ospital. Doon pa sa sabsaban pa, doon pa na ipanganak sa bahay ng mga hayop. So, ang dami pong makikita natin na hindi magandang pangyayari din sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Pero ito po, makita po natin na hindi po siya nagtanim ng galit sa mga tao, kundi ginawa po niya yung mission o yung purpose niya sa buhay. Amen po ba? So sabi po ni Rick Warren, for God's goal for our life is not comfort, but character development. Ulitin ko, God's goal for our life is not comfort, but character development. Ilagay niyo yan, sabihin mo sa katabi mo, character development. Ilagay niyo po yan sa comment box ninyo, character development. Kaya po, minsan may pabalik-balik na problema ka sa buhay, baka hindi mo pa naipapasayan. Kaya kung bakit paulit-ulit yung problema mo, hindi ka pa siguro natututo. Kaya pinapadaan sa iyo yan para matuto ka. Hello? Amen po ba? Ma-develop po yung character po natin. So ito po, yung beneficiaries po sa promise na ito, sabi doon na those who love God, yung mga taong nagmamahal sa Kanya, at yung those who are called according to His purpose. Yung mga tinawag doon sa Kanyang alinsunod sa Kanyang layunin. So ito po, hindi lang po yung promise, kundi He chose us to be Christ-like. Sabihin mo nga, Christ-like. So bago pa lang tayo ipinanganak, ay kilala niya na tayo ng Diyos. Kilala niya tayo personally. Minahal niya ang bawat isa sa atin. Kaya nga po, binigay niya ang kanyang bugtong na anak ng ating Panginoon Kristo. Kaya ang Panginoon Kristo ang tumubos sa bawat isa sa atin. Kaya po, kung ikaw ay naniwala na si Jesus ang Savior, siya lang ang tagapagligtas, nagsisi ka sa kasalanan mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo, ay iyan po, mayroong assurance na ikaw ay niligtas ng Panginoon. Amen. At gusto ng Diyos na hindi lang doon lang, kundi gusto ng Diyos na tayo po ay magpatuloy. Gusto niyang ayusin yung buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? So Jeremiah 1:5, ito po ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. So si Jeremiah kasi talagang meron din siyang excuse sa buhay niya. Bata pa naman ako. Sabi niya para hindi siya qualified. Pero sabi ng Diyos sa kanya, before I formed you in the womb, I knew you. Kilala na kita. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. So mahal tayo ng Diyos at nais niyang ibigin natin siya. Amen. At magkaroon tayo ng relasyon nga sa Kanya. Dami kasi nagsasabi, mahal naman tayo ng Diyos. At okay lang na kahit gumawa na sila na kung kagustuhan ng sarili nila, ayon sa kanilang pita na against naman sa salita ng Panginoon, hindi po gusto ng Panginoon kung bakit niya po tayo iniligtas para mamuhay po tayo sa liwanag, hindi na sa kadiliman. Amen. So ito po na ang Diyos ginagamit niya ang mga pangyayari sa buhay natin, kahit hindi man magandang mga yan na pangyayari para sa Kanyang layunin. So ito po, to be confirmed to the likeness of His Son. Maging kabahagi sa Kanyang kaluwalhatian at kabanalan. So ito sana yung highest priority sa ating buhay. Sabi mo sa tabi mo, yan sana ang highest priority sa buhay mo. Itong to be confirmed to the likeness of His Son. Maging kabahagi sa Kanyang kaluwalhatian at kabanalan.
So ito po yung an inward conformity, hindi po yung not only outward. Hindi lang po yung panlabas, kundi pati rin po sa panloob. At ito po mga kapatid, yung gradual change sa atin na until we acquire yung likeness of Christ. Amen. Katulad ng ating Panginoong Hesukristo. So Philippians chapter 3 verse 21 sabi po dito, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. So yan po ang purpose din ng Diyos sa atin. Bakit niya tayo niligtas? Talagang para po matransform tayo. Mabago po yung mga buhay natin, yung mga pag-iisip po natin. Amen. So yung halimbawa po, yung pattern. Ipakita mo yung picture. So dito po inahalintulad na yung pattern, walang iba kundi ang ating Diyos. At tayo po yung clay. At kung ano man yung gusto niya gawin, ano bang shape ang gusto niyang gawin, po pwede. Kung ayaw niya, pwede niyang baguhin. At makikita niyo po yan, yung finished product, yung ganyan po. Kaya ang Diyos talagang siya po ang nagsishape sa bawat isa sa atin. Yung mga bagay-bagay na nangyayari nga sa buhay natin ay yun, pinapadaan niya, ina-allow na yun para tayo ay maayos pa at umayos pa. Hello? So ang Diyos po, siyang ating pattern na nagsishape sa atin. Alam niya yung hugis natin at dapat makita natin ang halaga ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ang salita po ng Diyos, ito po ang i-encourage you na magbasa po tayo sa salita ng Panginoon. Madidiscover pa po natin yung mga bagay-bagay. Nakita ko yung nagkikinig kami sa isang missionary sa kanilang relihiyon na yun po, 2 years yung kanilang mission. At magmi-mission sila, biruin mo yung talagang sa kanila 6:30 na magmi-mission until 9 p.m. sa gabi. Talagang araw-araw silang lumalabas, ganon. 2 years na gawin nila, ginagawa nila yon. So talagang sabi niya sa kanyang puso, talagang gusto niyang magpagamit talaga sa Panginoon. Pero iba kasing turo kasi sa kanila, yun yung kaligtasan sa kanila ay talagang yung gumawa ka, may gagawin ka. Kaya nag-mission siya, pero bago po dumating yung 2 years na kanyang mission, may ginamit po ang Diyos na talagang nagbahagi sa kanya po yung salita ng Diyos. Sinabi nila about kay Jesus, in-encourage nila na magbasa siya ng kanyang Bible at doon niya nadidiscover. Na parang sabi niya nung magbasa siya ng gospel, nai-inlove siya. At hanggang sa siya po ay tumanggap sa Panginoon. At bago na matapos yung kanyang mission ay sabi niya, mali pala ang aking na sundan. Na hindi pala yung tamang landas. So dito po na mga kapatid, makita po natin na ang Diyos po ay gagawa at gagawa ng mga bagay. Kahit i-allow niya yung mga bagay na hindi maganda para mangyari po yung layunin niya sa buhay natin. Amen. Makita rin natin yung direksyon natin sa buhay natin. Amen. So ito po yung the promise. He chose us to be Christ-like. At yung panghuli po dito, we are called, justified, and glorified. Sabi mo nga sa katabi mo, we are called, justified, and glorified. So yung justified po, ginamit yung word na other version sa right standing. So ito po yung word na called. So ang Diyos po ang may kapangyarihang iligtas ang bawat isa sa atin. Amen. Amen. Bawat tayong mga kasalanan, hindi po relihiyon. Sabi ko nga, hindi po yung ikaw ay nabinyagan para sabi mo ikaw ay Kristiyano. Wala po sa Biblia yon. So ang Diyos lang po ang pwedeng magligtas sa buhay natin, bawat isa sa atin. At ang ating Panginoon Kristo, siya lang po ang ating kaligtasan. Wala nang iba. Amen. Kaya po yung pagpunta nyo po dito, hindi po yun ang magliligtas sa inyo. Ang magliligtas po sa iyo kung ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo, mayroon ka pong assurance na kaligtasan. Amen. Ang gawin mo rin doon ay magpatuloy at lalago pa sa kanyang salita. So ito po, iniimbitahan tayo ng Diyos sa buhay na walang hanggan.
Amen. Tinawag niya tayo sa kanyang kaharian. Kaya doon po, yung John 3:16, very familiar sa atin yon. Mahal niya ang bawat tao, pero nandoon din po yung whosoever, kung sino man. Kaya kahit mahal ka ng Diyos, binibigyan ka na nga ng regalo, at kung ayaw mo naman, nasa sa iyo yan, kung ayaw mong tanggapin. Hello? Dahil may choice ka eh. Pero pag gusto mong tanggapin yung buhay na walang hanggan, yan po, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Magsisi tayo sa ating kasalanan, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay natin. Amen. At yun po, gawin natin kung ano yung will niya o yung ano yung gusto niya sa buhay natin, hindi na yung gusto natin. Amen. Philippians chapter 2 verse 13, sabi po dito, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So ito po yung call sa bawat believers na mamuhay po tayo ng holy, banal, at peaceful life. Sabi mo sa katabi mo, mamuhay tayo ng banal. Kaya hindi ko na tayo nga peaceful na buhay. 1 Peter 1:16, sabi po ni Peter dito, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Be holy because I am holy. Sabi ko kanina, tayo ay niligtas ng Diyos sa kasalanan natin, at ito nga po ay yung goal din po natin ay magpakabanal po tayo. Hello? Tayo rin po ay nadadapa minsan na nakagawa tayo ng masamang desisyon sa buhay natin o hindi magandang desisyon sa buhay natin. Pero yun po yung dapat tayo po ay tatayo, huwag kang manatili dyan sa situation mo. Hello? Dami kasing, yun, nadapa muli, nagkasala, dito na lang ako, nanatili na doon sa putik. Dapat po, umalis tayo sa putik, umalis tayo sa kadiliman at mamuhay na tayo sa liwanag. Amen. Sabi rin po dito sa Colossians 3:15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. So ito po yung dapat meron din po tayong peaceful life. Mayroong peace sa buhay natin. Amen. So ang ating Panginoon Jesucristo po, nung siya ay nagpakita sa kanyang mga disciple, ang unang sinabi niya, peace be with you. Talnati maadda ka na kayo. O minsan kasi pag iniisip mo yung sabi mo, peace be with you. Parang ibay. Yung patay na. Minsan iniisip mo. Pero hindi. Amen. Okay, so dito po, na ang bawat mananampalataya ay lumayo sa kadiliman at mamuhay na sa liwanag. Muli, sabi mo sa katabi mo, mamuhay tayo sa liwanag. So ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos sa atin. Hindi po ito goal na i-achieve natin. Amen. Regalo ng Diyos ito sa atin, itong kaligtasan. So hindi lang po yung we are called, ito rin po ay justified. Sabi mo sa katabi mo, justified. Lagay nyo dyan sa comment box po ninyo yung justified o right standing. So we are in righteous standing before God. Tayo ay naging matuwid nung tayo ay naligtas. So tayo ay naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Romans chapter 5 verse 18 to 19, ito po ang kanyang sinasabi. At kung paanong ang pagsuway ng isang tao, sino po yung isang taong sumuway? Si Adan. In the Old Testament, ay nagdulot ng kaparusaan sa lahat. Ang matuwid na ginawa rin ng isang tao, sino po yun? Yung isang tao na matuwid. Ang ating Panginoong Jesucristo. Kung mayroong sumuway, sa lumang tipan, mayroong pong matuwid din na tao dito, sabi dito, ay nagdudulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod sa isang tao. Amen. Ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
Sabi ko nga, siya po yung perfect sacrifice. Nung namuhay po siya bilang isang tao dito sa lupang ibabaw, hindi po siya nagkasala. Kahit siya po ay tinukso ng ilang bisis, hindi po siya nagkasala dito. At siya po yung naging perfect sacrifice para sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Amen. So ito po, we are justified. Right, nasa right standing tayo. At hindi lang po yon yung glorified. Sabi mo rin sa katabi mo, glorified. Lagay niyo po dyan sa comment box ninyo, glorified. So ito po, ibig sabihin, to render glorious, to clothe in splendor, to give honor by putting Him into an honorable position. So ito pong glorification, ito po yung God's final removal of sin from the life of a believer. Ulitin ko, ito pong glorification na ito po yung God's final removal of sin from a life of a believer. Sabi ko nga dito, sa lupa habang nabubuhay pa tayo bilang isang Kristiyano, ay pwede tayong magkasala kung susundin po natin ang pita ng ating laman. Hello? Kahit pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Tingnan mo. Hindi po perfecto yan. Kahit perfecto ang pangalan niya. Pwede pong magkasala yan kung talagang susunod sa pita ng kanyang laman. Pero ito po, yung glorification na ito po yung God's final removal of sin from the life of a believer. So sabi po dito sa Philippians, sabi po ni Apostol Paul 3:20-21, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Amen. So ito po yung napakagandang mangyayari bawat isa sa atin. So we will be perfectly conformed to the image of our Lord Jesus Christ and be like Him, and we will be free from sin and all its consequences. Amen. So we are called by God and are finally justified, and glorified. Pwede bang tayong lahat ay tumayo? Mga music team, pwede bang punta kayo dito sa harap? Muli ulitin ko na tayo po ay tinawag ng Diyos according to His purpose, na ito po yung which is Christ likeness. Na si Apostle Paul ay na-assure na po bawat isa sa atin na sabi po dito sa Romans 8:38-39. Sabi niya dito, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. Kahit po yung nangyayari na sa mundo natin, itong COVID na ito, lahat ng bagay man na ito, ay wala pong mag-iiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Na makita natin ang Diyos ay nakikita niya, alam niya yung nangyayari sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Yung mga pagsubok sa buhay natin, nialaw na yan para sa kabutihan din natin. Kung minsan hindi natin maintindihan Ang dami nating katanungan sa buhay natin. Sabi ko nga, pati rin si Naomi, pati rin si Jose nung nangyari sa buhay nila yon, hindi niya alam, pero nung dumating yung panahon pala, saka na lang pala nila, nakita pala yung plano ng Diyos sa buhay nila. So gusto po ng Diyos na maging Christ-like po tayo. Amen. Ito sana yung pananaw natin sa buhay, na isipin natin na ang plano ng Diyos ay always good, mabuti. Amen. Hindi plinano ng Diyos na ng masama. Hindi kayo pinanganak para sabi ng Diyos na dadaan ka sa masamang bagay. Hindi niya plinano yun. Gusto ng Diyos, nilikha niya tayo sa magandang bagay.
Pero alam naman natin mga nangyayari sa circumstances sa buhay natin. Minsan hindi nga natin maintindihan, pero pinapadaan ng Diyos yun para gamitin ka pa. Gusto ka pang gamitin ng Diyos sa buhay mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, never give up. Huwag kang umatras sa pananampalataya mo, kundi ikaw ay magpatuloy. Maging patient lang tayo at maging persistent tayo dahil mayroong purpose ng Diyos sa lahat ng problema na dumarating sa buhay natin. Amen? Binibigay ko sa mga worship team na sila po ay magpaawit. Mag-meditate lang po tayo sa ating message na ating napakinggan ngayong umaga. The altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. I want to declare, are you hurting from within? Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms is waiting for you. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus. Oh, come to the altar. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood. Come to the altar. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, the blood of Jesus Christ. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We come to the Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, kapatid. Kung wala ka pang relasyon sa Panginoon, kung wala ka pang assurance sa iyong kaligtasan, ito na sana yung time na lumapit ka sa Panginoon. Minahal ka ng Ama, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na namatay dahil sa iyong kasalanan, sa ating kasalanan, sa aking kasalanan, sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo. Kung ano man yung nagawa mong kasalanan, magsisi ka at gawin mo siyang Panginoon at tagapagligtas sa buhay mo. At meron assurance na binibigay ng Diyos sa atin. To all who receive Him, to those who believe in His name, He give the right to become children of God. At kung tayo naman na natanggap na natin ang Panginoon sa buhay natin at bumabalik pa tayo sa dating buhay natin, ito na sana yung time na sabihin natin, Lord, gusto ko muling tumayo, ayusin ang buhay ko at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ikaw man ay nagkasala, na kung minsan parang sinisisi mo yung sarili mo, patawarin mo yung sarili mo. At ikaw ay muling lalapit sa Kanya. 1 John 1:9 sabi doon that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness.
mamuhay na tayo ng liwanag. Malapit na ang pagdating ng Panginoon. Di natin alam kung kailan. Pero gusto ng Diyos na habang buhay pa tayo, malakas pa tayo, gawin natin yung pagkatawag natin. Ayusin natin yung buhay natin kung di pa maayos. Kung paliko-likuman ang pinupuntahan natin, lumakad na tayo ng matuwid ayon sa kanyang kalooban. Thank you, Lord Jesus, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na muling magpaalala bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo po bawat isa sa amin. Pati rin po ang aming kainan. Ikaw po ang mag-lead sa amin, Holy Spirit. Tulungan mo bawat ama, ina, lolo, lola, mga kabataan, at mga bata. Pati rin po yung mga nandun sa kanilang mga bahay-bahay, nandun sa ibang lugar, sa ibang bansa, nakikipag-participate dito sa aming live streaming. I-bless mo po bawat isa sa amin, Panginoon. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.